Patuloy po natin yung ating inaral noong Wednesday. Siguro naman lahat kayo narito ay nakapakinig ng mensahe noong Miyerkules, no? So, hindi na po tayo mag-re-review pa. At kung gusto nyong ma-review uli yung ating aralin noong Miyerkules, ay paki-review po ninyo, no? Habang kayo ay naglalaba, nagluluto, o ano man ang ginagawa nyo, pwede nyo pong pakinggan muli yung ating mga live stream. No? Nabanggit sa akin ng aking anak, sabi niya, Mami, yung ating mga live stream ay hanggang 30 days na lang. No? Hindi po sa atin lang, kundi lahat daw po ng mga video sa Facebook, yun ang alam ko, ay hanggang 30 days na lang. Ibig sabihin, mabubura po yung kusa. So, samantalahin nyo na po ito, yung mga mensahe, ay pakinggan nyo po, kahit po yung mga old messages, no, ang ginagawa po ni Joshua ay nililipat po niya sa YouTube para po meron po tayong maitabi, no, na mga mensahe na narinig na natin noong nakaraang mga araw, no? So, at lagi po nating gawin na i-like po natin, i-share po natin yung ating mga YouTube at saka yung Facebook natin, no? Account sa ating Jesus the True Light Church, no? Yun po ang gawin po natin kasi malaking bagay po yun. At i-share po natin to para marami pa pong makarinig ng katotohanan ng salita ng Diyos, no? Dahil hindi po lahat ay nakakapakinig ng itong mga aral at mapalad po kayo at napapakinggan niyo po yung mga gitong katuruan, gitong aral. Kaya po, i-treasure po natin to, yung mga salita ng Diyos na yon. Yung hindi pa nakapakinig ng mensahe last Sunday, no? Sana mapakinggan po ninyo yon, no? Lalo na kung kayo po ay mga leaders, napakahalaga po nun dahil yung mga nakaraang mga araw nating pinag-aaralan is about doctrine. Kung ano po yung mga doktrina na pinaniniwalaan natin. Kaya maganda po na inyo po yung ma-review. Okay, how to protect our mind? Paano natin maiingatan ang ating mga isip against the attack of the devil, against Satan attack, no? Kung paano natin maiingatan ang ating mga isipan against Satan attack, no? Alam natin, banggit ko sa inyo last Wednesday, na ang ating isipan ay dito madalas gumawa o matake si Satanas sa ating mga isipan at sa ating mga puso, no? So, bago na tayo, binago tayo ng Panginoon, pero sa katunayan, yung ating isip ay napakahirap supilin, no? Kaya nga po, minsan, nagagawa natin yung mga bagay na ayaw nating gawin at yung gusto nating gawin, hindi natin magawa dahil may mga kuta ni Satanas na na-store dito sa ating mga isip, no? So, ang tawag doon ay stronghold. Yun ang sinasabi sa 2 Corinthians 10, 4-5, no? So, kaya po, yung problema po doon ay yung stronghold na nasa ating kaisipan. Na napayagan natin na ito ay ma-store, hindi maalis sa ating mga isip, kahit na na-born again na po tayo, hindi matanggal-tanggal kasi dapat po yun ay may pull down, ma-pull out, maalis. Dapat po yun matanggal, no? So, kaya nahirapan tayong talikuran yung maling ginagawa natin. Kaya minsan, parang lagi kang talunan, hindi mo nagagawa mapagtagumpayan yung ibang mga bagay o talikuran yung ibang mga bagay na dapat mong isuko sa Panginoon dahil sa ganung bagay. Kinakailangang ma-pull down po yun. At yung mag-aalis po nun, kung ito po ay ating talagang didesisyonan, ayoko na nito. Halimbawa, ayoko na nito. Ayoko ng masasamang isipang ito. Ayoko na yung ganitong habit. Ayoko na yung ganitong
mga bagay na lumalagay sa aking isipan o mga bagay na aking ginagawa, no? So, kung ate po yun ipo-pull down, tayo mismo, no? Ang mag-aalis po nito, no? Kahit na ipag-pray ka ng pastor, kahit ipag-pray ka ng pastor, kung hindi mo aalisin sa iyong sarili, kung hindi mo kusang i-abolish po yun, o ipo-pull down po yun, wala pong mangyayari, no? So, kaya po si Apostol Pablo ay napakaraming mga bilin sa atin, sa mga taga-Korinto, at sa mga mananampalataya na patungkol sa mga bagay, katuruan ayon sa ating mga isipan, no? So, ito yung mga maling kaisipan na ito na pinayagan natin gumawa na matagal na panahon. Ito ay naging habit mo na, ito ay pinaniwalaan mo na ng matagal, ito ay naging pattern mo na kaya minsan hindi agad ito nawawala o nababago. Dahil nagtayo si Satanas ng kuta o kampo niya na nagawa natin papasukin yung mga maling kaisipan sa ating mga isipan, no? So, sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 10, sabi, kinakailangan makapture tong every thought na ito, no? Sabi, marami pang yung mga thought na ito ay dapat mapasuko natin sa kung ano yung sinasabi ng banal na salita. Dapat yung mga bagay na nasa ating isipan ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Panginoon, no? Napakaraming kondisyon ang ating kaisipan na hindi maganda, no? May tinatawag na lustful mind, may tinatawag na fearful mind, yung doubtful mind, troubled mind, napakadami at iba-iba pang kondisyon ng ating mga isipan, no? So, nabanggit ko yan nung Wednesday, i-review nyo na lang kung ano pa yun. Pero ano sabi ni Paul sa Philippians 4 verse 8, na ito ang dapat nating isipin, no? Mahalaga sa Diyos ang ating isipan, kaya gusto ng Panginoon na matutunan natin kung ano-ano yung mga bagay na dapat ilaman ng ating mga isip. Sabi sa Philippians 4 verse 8, yung mga bagay na totoo, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na matuwid. Ano pa yun? Marami po doon sinasabi sa Philippians 4 verse 8, na sabi lahat ng ito yung dapat na ilaman ng ating mga isipan. Sa makatidbaga, yung mga bagay na nabanggit na ni Apostol Pablo sa verse 8 ng Philippians 4 ay walang iba kundi yung mga bagay ng Diyos. Yun daw ang lagi nating ilagay sa ating mga isipan, no? Sabi, at walang iba kundi yun ay mga salita ng Panginoon, no? So, dapat mapili po tayo kung ano yung ating tinatanggap sa ating mga isip. Maraming palipad na sa isip na sinusuksok dito sa ating mga isipan, maraming mga gustong pumasok diyan. At kung hindi tayo magbabantay, hindi tayo maingat, pwede po yan makapasok, no? So sabi nga sa Ephesians 6:17, maglagay daw po tayo ng helmet of salvation. Kung paano ang mga rider ng motorcycle ay kinakailangan nagsusuot ng helmet, tayo rin naman ay kinakailangan magsuot ng pananggalang laban sa mga atake ng kaaway na dyablo. Gusto niyang pasamain ang ating isip, gusto niyang pasamain ang ating puso. Nabanggit ko nung Wednesday na ang puso, ang gamit ng puso at isip ay almost the same, no? Kaya pag sinabi mo ang puso at isip, halos magkaparehan po yan. Kung hindi tama ang puso mo, hindi rin tama ang isip mo. Kung tama ang puso mo, tama ang isip mo, no? Hindi pa pwedeng tama ang puso mo at mali ang isip mo, mali ang puso mo at tama ang isip mo, no? Hindi po, no? So, kinakailangan protektahan po natin at namimili tayo kung ano yung pinapapasok natin sa ating mga
isipan. Sabi nga, your life is determined by the content of your mind and your heart. Kung madetermina, malalaman natin kung ano laman ng ating, kung ano ang ating buhay, ito po ito po ang dahilan, kung ano ang laman ng ating isip at ng ating puso, ito po ang ating buhay. Kung magulo ang buhay mo, you have a trouble, at magulo rin ang isip mo, magulo ang puso mo, no? So, ang buhay ng tao ay resulta ng mga bagay na binubulay-bulay niya. Pinag-iisip niya sa araw-araw, sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Yun ay resulta, no, ng kanyang mga binubulay-bulay, yung buhay ng isang tao. Pagka malungkot ang buhay ng tao, ay laging kalungkutan ang iniisip niya. Laging mali, no? So, napakahalaga na maging mapili po tayo sa ating mga iniisip, no? Napakahirap na lumakad sa pagpapakumbaba kung ang ating mga isipan ay pinuspos natin ng kayabangan, ng pride, at ng mga bagay na hindi matuwid. Napakahirap tayong umibig sa isang tao, lagi na lang tayong, kung merong galit sa puso natin, kung merong bitterness, kung merong suspicious, no, mind, mahirap tayong umibig sa isang tao, no? So, ang laman ng ating mga puso at isip ay nakikita rin sa ating mga kung paano ka kumilos, na yung ganun ang ginawa mo dahil yun ang laman ng puso mo, yun ang lahat laman ng isip mo. So, makikita po natin na makapangyarihan ng isip. Pwede tayong mapabuti, pwede tayong mapasama sa pamagitan ng mga isip na nasa ating kaisipan, no? So, ito rin ang may kapangyarihan na i-shape o hubugin ng ating pagkatao, no? Kaya nga dapat natin ingatan ang ating mga pag-iisip dahil sa pamagitan ng iniisip natin, pwede tayong hubugin ito, yung ating ugali, yung ating pagkatao sa pamagitan ng ating mga iniisip, no? So, dapat pinipili talaga natin kung ano ang papapasukin natin sa ating mga isipan. Sabi nga ng mga doktor, you are what you eat. Sabi naman ng mga psychologists, you are what you think. Kung ano iniisip mo, yun ka. Kung ano yung kinakain mo, yun ka. So, kinakailangan na protection na natin ang ating mga isip at ang ating mga puso. At walang makakapagprotekta ng ating mga puso at ang mga isipan natin, kundi tayo rin. It is our obligation to protect our mind. Sino po? Tayo. Hindi yung katabi mo, hindi yung kapatid mo. Sabi ko nga nung Miyerkules, kahit ang nanay mo at tatay mo ay pastor, no? Hindi pa rin nila pwedeng makontrol o ang iyong maprotektahan ang iyong isipan, kundi ang magpaprotekta ng isipan ay ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo, no? So, now, nahinto tayo ng Wednesday kung ano-ano yung pwedeng humubog sa ating kaisipan. Number 1 is, ano nga yun? Tingnan ko sino nakapakinig ng Wednesday at natatandaan. Ano yung pwedeng humubog sa atin? Sino ang humuhubog nating kaisipan? Sino yun? Anyone? Taas ang kamay? Naku, nakalimutan na. Noong Miyerkules lang yon. Number 1 is, environment. No? Yung ating surroundings. No? Ang isipan natin ay nahuhubog ng mga taong nakapaligid sa atin. No? Ng mga tao, sino ba yung taong lagi mong kasama? Sino ba yung lagi mong kausap? No? The way they talk, the way they live, ito nakakaapekto sa ating mga isipan. Kung sino yung madalas na mong kausap, yun nakakaapekto sa'yo. Di ba? Minsan, may naalala ko, isang bata, no? Lumaki siya, nung maliit pa siya, lagi siya sinasabihin ng tatay niya ng ganito, anak, wag mong kakainin yung itlog sa itlog, wag mong kakainin yung pula, ha? Ibibigay mo sa akin yung itlog na pula. Yung pula na itlog, di ba? Yung puti, yun ang kakainin mo kasi yun ang masustansya. Tama po ba yun? Ang mas masustansya, yung puti.
Ano po ba mas masustansya, puti o yung pula? Yung pula. Pero sabi ng tatay niya, anak, hindi masustansya yung yung pula. Kaya yung pula, bibigay mo sa akin. Yung puti lang kakainin mo. Hanggang lumaki siya, yun ang kanyang ginagawa. No? Ang kinakain niya, yung puti, hindi yung pula. At noon lang niya nalaman na mas masustansya pala yung pula, yung egg yolk. No? So, ibig sabihin, na-impluwensyahan siya. Nalagay sa kanyang isipan yun hanggang siya ay lumaki. Kaya, yun ang ginagawa niya, di po ba? So, ibig sabihin, parang simple lang po yun, pero kung titignan po natin sa iba't ibang paraan, pwede tayong maapektuhan ng mga taong nakapaligid sa atin. No? Sabi ko nga sa inyo ng Wednesday, dahil ang lagi nating kasama yung mga magulang, kaya nga napakalaki sa mga batang maliliit, napakalaki tawag dito, napakalaki ng puntos ng mga nanay na mga batang maliit, doon tayo mag-store ng magagandang kaisipan sa bata. Doon magturo ng mga bagay na tama. Sabi nga sa Proverbs 22:6 na, train up a child in the way he should go. Turuan mo ang bata habang bata pa siya. No? Kasi pag bata, napakasarap magturo. Lahat ituro mo, kain lang yun ang kain. Di ba? Tanggap lang yun ang tanggap. No? Kaya sabi ng Panginoon, totoo yung sabi ng Panginoon, habang bata, turuan natin. Habang bata, magsabi tayo sa kanila ng mga magagandang mga katuruan, ng mga kaalaman. No? So, huwag tayong mapagod na magturo sa kanila ng tama habang bata pa yan. Dahil pag bata, tanggap yun ang tanggap. Pero pag lumaki na, pero tatandaan nyo, hindi naman lahat ay magulang ang deprensya, di ba? Kasi kagaya ngayon, mga kabataan ngayon, wala nang panahon makipag-usap sa magulang. No? Pagka nasa bahay, pag nasa eskwelahan, syempre kasama mga kabarkada. Pag nasa bahay, ano ginagawa? Nakukulong ng kwarto. Tama? Sino kausap? Yung mga kabarkada. Ano ginagawa? Nanonood ng ganito, ng TV, puro cellphone, puro Netflix, mga pelikula. No? Na hindi mo natin nalalaman kung ano yung mga pinapanood nila. Tama po ba? Ngayon, minsan, yun ang humuhubog ng kanilang buhay. Yung mga bagay na kanilang pinapanood. Yung mga bagay na kanilang, yung kanilang naririnig. No? So, napaka-delikado. At ilang oras ang inuubos po nila sa mga ganong gawain. Di po ba? So kung yung isip nila naka-open sa mga bagay na naririnig nila, tatanggapin nila yan. Akala nila tama. Di ba? Di ba noon merong pagtatalo sa Facebook, sabi, obligasyon ba ng mga anak na tulungan ng kanilang mga magulang? Diba? Marami nagsabi doon, hindi namin obligasyon. Diba? At yun ay pinaniwalaan ng maraming mga anak. Kaya yung maraming mga anak hindi na tumutulong sa kanilang mga magulang. Inakala nilang tama yun. Hindi lahat ng sinasabi sa Facebook ay tama. Hindi lahat ng sinasabi sa ganung bagay, yung mga taong nandoon sa social media ay tama. Tama? Tama po ba? Hindi, di ba? Ang standard natin ay walang iba kundi salita pa rin ng Diyos. Gusto ng Diyos na habang buhay pa ang mga magulang mo, pumirma, itutulong ka, tulungan mo sila. Huwag tayong maramot sa ating mga magulang. Tama po? No? Pero yun po ang nangyari. Kaya po marami pong mga anak na hindi po na raw nila obligasyon na tumulong sa kanilang mga magulang dahil yun ang maraming comments na nagsasabing, tama kami. Na inakala rin na marami na tama yun. Hello? No? Ano sabi sa Biblia? Ibigin mo ang iyong mga magulang. Igalang mo sila. No? Pag sinabi ibigin, kasama din yung pagsuporta sa kanila hanggat makakaya ninyo. At hindi sila, walang magulang, ewan ko lang, pero alam ko, mas maraming mga magulang na hanggat maaari gusto nila na maging maayos ang kalagayan nyo habang buhay pa sila. Tama? No? So,
Okay, no? Tingnan po natin si Eva at si Adan. Paano sila nadayo na si Satanas? Sa Genesis 3, 1-7, no? Sulat niyo na lang yan. No? So, ibig sabihin, Satan came to Eve as a deceiver. Siya po'y lumapit kay Eva na taglay-taglay po yung kanyang pandaraya. Ang sabi sa Revelation 12 verse 9, ang deceiver, ang manggogoyo, ang manloloko ay walang iba kundi si Satanas, no? Gusto niyang kumbinsihin ang tao na magkaroon ng question sa Diyos. Magkaroon kayo ng hindi magandang kaisipan sa Diyos. Kaya ano ang ginawa nito si Satanas? Ano ginawa niya? Nang nakipag-usap siya kay Eva, ano ang ginawa niya? Number 1, he questioned God. Tinanong niya, no? Nagtanong siya, talagang sinabi ng Diyos? Talaga bang sinabi ng Diyos, huwag niyong kakanin yung bunga ng punong kahoy na ito? Hello? So, lumalapit din si Satanas sa atin with suggestion. Mga ganong kaisipan, talaga bang mahal ka ng Diyos? Talaga bang gagaling ka? Diba? Yung pagdududa. Gusto niya na magduda tayo sa salita ng Diyos. Gusto niya na wag natin paniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Kaya, yung kanyang unang salita kay Eva ay isang pagdududa para maakay si Eva na magduda sa Panginoon. Tunay ba na sinabi ng Diyos na wag niyong kakanin to? So, doon siya rin lumalapit sa atin with suggestion. Tunay ba na mahal ka ng Diyos? Ba't ang hirap-hirap mo? Tunay ba na mahal ka ng Diyos? Ba't wala kang pera? Lahat ng yun ay deceiving. Lahat ng yun ay kasinungalingan, no? So, pumupunta siya sa atin na may mga ganong mga dala, suggestion. Pinapasok niya sa isipan natin. Gusto niyang labanan ng Diyos sa pamagitan para tayo po ay lumayo sa Panginoon. Kaya, napakahirap po ng mga suggestion. Napakagaling niyang mag-suggest. No? Kung kayo nanonood ng TV, di po ba punong-puno ang television ng suggestion? Pag nanood kayo ng TV, mga patalastas, sasabihin nyo, puputi ang mukha nyo pag ginamit nyo to. Itong sabon na to, ano naman gagawin mo? Bibili ka ng sabon? Tapos na nangyayari sa mukha mo, nagpantal-pantal? No? Sabi sa patalastas puputi daw ako ba't ganyan nangyari sa mukha ko? So, ang lakas ng suggestion ng television. Ang lakas ng suggestion ng mga social media. Di ba? No. So, yun ang ginagawa ni Satanas, nagsasuggest siya. Pangalawa, he denied God. No? Gusto niyang paniwalain tayo na hindi totoo ang Diyos. Na gusto niyang hindi natin paniwalaan ng Diyos. Ano ang sabi niya? Hindi ka mamamatay. Kasi ang sabi ni Eva, pag kumain kami nito, baka kami mamatay. Ano sabi ni Satanas? Hindi ka mamamatay. Hindi totoo yan. Gusto niyang paniwalain tayo na hindi totoo ang salita ng Diyos. Di po ba? At marami siya nilalagay sa isipan natin, kaya tayo nagwo-worry, kaya tayo nagdududa sa salita ng Diyos dahil sa mga suggestion ni Satan, no? At pinakahuli, yung sinabi niyang, hindi, totoo yan. Magiging Diyos ka, kaya ayaw ng Diyos na kumain ka ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama dahil magiging Diyos ka rin. No? So ano ginawa ni Eva at ni Adan? In-entertain nila ang salita ng dyablo. Dahil deceiving. Akala mo totoo. Akala mo nagmamalasakit sa'yo. Pero anong ginawa nila? Nakinig sila. Nakipag-usap pa sila kay Satanas, sa devil. Tama? So very deceiving. No? At dito tayo natatalo. Pag binibigyan daan natin siya, paano mo nabigyan daan? Kinausap mo pa Paano mo nabigyan daan? Pinagbulay-bulay mo pa yung sinasabi niya Hello? Oo nga, hindi ako mahal ng Diyos. Ba't ganito kalagayan ko? Dito tayo natatalo. Sumusuko ka na agad. Naniniwala ka na agad sa Kanya.
So, paano nakita na natalo yung unang tao? Una, ano ginawa nila? Dinagdagan nila at binawasan ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, pag kumain kayo ng bunga ng punong kayo, tiyak kayong mamamatay. Ano sabi ni Eva? Pag kumain kami, baka kami mamatay. So, dinagdagan nila at binawasan. Ano sabi? Wag daw namin hipuin. Wala naman sinasabi ang Diyos na wag hipuin eh. Pero dinagdagan na nila. At pinalitan nila ang salita ng Diyos. So, listen. Ang goal ni Satanas, to keep us away from the truth. Para tayo ay mailayo niya sa katotohanan. Alam niyo ba? Ayaw niya na malaman natin ang katotohanan. Kaya niya dinaya si Eva at si Adan ng gano'n, nagsuggest siya at nagsalita siya ng mga gano'ng salita dahil ayaw ni Satanas na malaman ni Eva at ni Adan ang katotohanan. Gano'n din tayo. Kaya ang dami niyang sinasabi sa atin, ayaw din ni Satanas na malaman natin ang katotohanan. Hello? Hindi niya aakayin ang mga tao na yakapin ang salita ng Diyos. Hindi niya aakayin na ang tao ay manalig sa Diyos. Kundi ang gusto niya na ang mga tao ay lumayo sa Diyos. Kaya, kung anumang kaisipan dumadating sa atin, nang ibubunga niyan ay lumayo ka sa Diyos, tiyak kay Satanas galing yan. Tama po ba? Tama po ba? Gusto niya itanim sa isip natin, walang Diyos. Gusto niya itanim sa puso, sa isip natin, mali ang Diyos. Kaya nga ano sabi sa Romans 12 ni Pablo, do not conform to this world, but be ye transformed. Dalawang bagay lang, to conform and to transform. Huwag kang makiayon sa mundong ito. Yung mga sistema ng mundong ito, yung mga nakikita natin sa mundong ito, puros yung mga lahat ng yan, karamihan dyan ay galing kay Satanas. Diniktahan ni Satanas yung mga leader, yung mga ganitong grupo para mag-conform sa world at hindi sila magbago. Tama? So look at them. The way they live, the way they talk, the way they dress. Diba? Ano yung sistema ng sanlibutan? Okay lang, may 2 asawa. Hello? Hello? Diba? Hinahayag pa nila. Diba? Yung mga senador, sino pa mga kongresista, diba? Hayagan na 2 asawa. May asawa, tapos may karelasyon. Tama po ba? So, ito yung object ni Satan. Anong sabi? Okay lang. Gusto nila ipasa yung diborsyo sa Pilipinas. Diba? Mas maraming mga, salamat sa Diyos, merong Brother Eddie Villanueva at Joel Villanueva at Cayetano sa Senado na sila ang lumalaban sa bill para hindi matuloy yung diborsyo sa bansa natin. Tama po ba? Bakit okay sa kanila yung 2 asawa o ilang asawa? O bakit okay sa kanila na pagsawa ka na, pag ayaw mo na, magkaroon ka uli ng isang asawa, ng ibang asawa? Bakit? Kasi yun ang gusto nila eh. Tama? Yun ang hilig ng laman nila, di ba? Laging yung laman ay kaaway ng espiritu. Tama po? No? Kaya tingnan natin, ang sistema ng sanlibutan ito, talagang inimpluwensyahan ng devil. Ano pa? Ano pa yung pinagpipilitan nila? Maipasa na same-sex marriage. Tama? Yung babae, pwedeng mag-asawa, maikasal. Lalaki, pwedeng mag-asawa. Na yan ay illegal sa harapan ng Diyos. Dahil ang ginawa ng Diyos, babae at lalaki, hindi tayo against sa kanila. Hindi natin sila, anong sabi nila? Kayo, masyado kayong judgmental. No.
Kung ano lang yung sinasabi sa Biblia, yun ang pinaniniwalaan natin. At sinasampalatayan natin. Mahal natin yung mga LQB, LGBT, o mga homosexuals, no? Mahal natin sila, gusto natin sila makakilala sa Panginoon, no? Pero hindi tayo aayon sa mali nilang trabaho, sa maling gawa, no? So, ang object ni Satan ay umayon tayo sa mga panuntunan ng mundong ito na kontra sa kalooban at sa salita ng Diyos. Ama? At kung kukontra tayo, masama tayo sa kanila. Tama? Tama po? So, ang devil, itong gusto ng devil he wants to manipulate this world. Gusto niyang manipulahin ang mundong ito na siya ang manaig. No? At marami mga tao na mas gusto ang panuntunan ni Satanas dahil marami mga tao ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So ito papasok na kailangan natin na tayo ay magpaka-Kristiyano. Manindigan tayo kung tama, tama. Kung mali ay mali. Hello? No? Okay. So, bakit inaatake ni Satanas ang ating mga isip? Tandaan natin yan, no? So, mind is the part of the image of God. Ito ay bahagi ng image ng Lord dahil dito nakikipag-communicate ang Lord sa atin, sa ating mga mind, sa ating mga puso. No? Dito nire-reveal ng Lord yung kanyang kalooban. No? Dito niya nire-reveal ang kanyang will. No? Alam natin, nakita natin sa Biblia na nangungusap ang Diyos sa puso at isipan ng bawat tao. No? Ano man pumasok sa isip mo, kaya dapat kung ano pumasok sa isip natin, timbangin natin to at salain po natin. Dahil marami mga tao na oo, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, no? Kilala nila ang Diyos, pero ang kanilang mga isip ay na-blind. Ano sa Tagalog yung blind? Nabulag ni Satanas. No? Blinded. Okay. Marami mga tao na kahit nasa church niya, bakit ang hirap sa kanya na ma-receive yung totoong gospel. Nire-receive lang nila yung mga bagay na kaya nilang tanggapin. Pero yung mga bagay na hindi nila kayang tanggapin, hindi nila nire-receive yun. Ayaw nilang tanggapin yun. Bakit? Bakit mahirap? Diba? Minsan kahit na Kristiyano na, ang hirap pa nilang tanggapin . Pag medyo malalim-lalim na, at saka medyo mahigpit na, o yung parang mahirap tanggapin. Halimbawa, yung patungkol sa, yun lang halimbawa, yung patungkol lang, ano yung mga mahirap tanggapin ng maraming mga Kristiyano? Halimbawa, patungkol lang sa pagpapatawad. No? Hindi nila magawang makapagpatawad. Yung pag-ibig lang sa kaaway. Hindi nila magawang maibig ang kalang kaaway. Ama? No? So, yung mga nandun sa immoral, no? Hindi nila magawang tanggihan yung mga bagay na nagpapalungkot sa puso ng Diyos. Hindi nila matanggap yun. Pero dumadalo pa rin sila ng church. Why? Kasi sabi nga sa Bible, their minds were blinded by the devil. So kaya nagbubulag si Satanas. Binubulag niya yung ating mga isip natin. No? At yan ang gusto ng kaaway, no? Na sirain ang ating mga isipan, ilayo tayo sa Diyos, no? Ano po yung nilalagay niya sa isipan natin ni Satanas? Marami na kahit na sinasabing umaattend ng church, para bang minsan naniniwala, parang hindi sila naniniwala talaga na, magagawa ba ng Diyos yan? Yung pag sinabing kagalingan, yung halimbawa, divine healing,
Magagawa ba ng Diyos yan? Hindi agad sila sumasampalataya. Ano pa? Yung, minsan nag-iisip yung marami na malupit daw ang Diyos. Selfish daw ang Diyos. Iniisip ng iba na walang magagawa ang Diyos. Yun yung mga kasinungalingan ni Satanas. Tama po? Ilan na sa inyo yung may lumipad na hangin sa isipan nyo na ganun ang pinapaisip sa inyo? Hello? Di ba magpakatotoo tayo? Kung meron ba dito na may mga ganung kaisipan na pinalilipad ni Satanas sa atin, no? Kaya nga, napakahirap sa ibang mga tao na talagang isuko sa Panginoon. No? Yung mga bagay na yun, dahil maraming sinet up, nilagay si Satanas na stronghold sa kaisipan ng mga tao. No? So, si Satanas ay lagi nagsisinungaling sa atin. No? Ang target niya ay huwag tayo maging malapit sa Diyos. No? So, kung may mga kaisipan kang ganito, madali ba mga tao may ganitong kaisipan? Di ba parang ang hirap? Kaya dapat, ano mo muna, i-pull down mo yan. Alisin mo yan sa isipan mo. Manalangin ka. Ano ang kalaban? Ano yung dapat nating gawin para yung stronghold? Ano yung sinabi ko ng Wednesday? Para yung strongholds, yung mga kuta ni Satanas, wala sa ating isipan, maalis dito, kinakailangan, i-pull down natin. Pull down yun? Yung manalangin ka mabuti. Yung makinig ka ng salita ng Diyos, magbasa ka ng salita ng Diyos, ang laging panlaban ay salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang katotohanan. At si Satanas, nagsisinungaling siya sa atin. Puros kasinungalingan at deceiving yung nilalagay niya sa ating isipan. Kaya ang kabaliktaran ng kasinungalingan at yung deceit ng kaaway ay ang katotohanan na walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? So, kaya ang paghubog na ating kaisipan ay mahalaga. Huwag tayo basta-basta tanggap ng tanggap. Narinig mo lang sa telebisyon, nakita mo lang sa cellphone, sa FB, napanood mo lang sa Netflix, naniniwala na tayo. Tama? So, hinuhubog tayo nito ng ating kinabukasan. Alam nyo, bibigyan ko ng example sa Korea. Kilala nyo, no? Alam natin sa Korea, nung year 2000, mga ganun, o anong year yon. Basta, sumikat ang Korea. Kilalang-kilala ang Korea sa isang napakainam na Kristiyanong bansa. Halos na-revive ang Korea nung mga ganung panahon, mga 2000s, no? Year 2000, na-revive yung Korea nung mga panahong yaon. Ano po ba? Alam niyo po ba na ngayon ay bumagsak ang Kristyanismo sa Korea? Pero noon ang iinit ng mga Koreano. Kilala niyo po ba si Evangelist Long Dicho? No? Na revivalist po yun. Ang daming na-revive sa Korea. Ang daming mga churches na-revive. Ang daming mga Koreano, kahit mga kabataan, na nananalangin, punong-puno yung mga churches nila. Maiinit sila naglilingkod sa Diyos. Nag-boom. Yung tinatawag na Kristyanismo sa Korea, nung panahong yaon. No, may mga prayer mountain sila, na ang daming pumaparoon sa prayer mountain na ginagawa ay nananalangin sa Panginoon. Pero tandaan nyo, bumagsak ang Kristyanismo sa Korea. Bakit? Ano po yung dahilan? Sa tingin nyo, ano dahilan ba't bumagsak? Dahil narihati at nahilig ang mga Koreano sa Korean story sa telebisyon. Diba? Doon nandun si Jamyong, ano ba yung palabas na nagluluto, na babae, andiyan yung si ano pangalan ng mga Korean na sumikat na pelikula na inano ni Marian Rivera na ano ba yun? No, basta marami silang mga Korean story na sumikat, na doon napunta ang kanilang focus. Hello?
Nakita niyo yun? Nakita niyo? Bakit? Doon napunta yung focus nila, yung puso nila, yung isipan nila. Jamyong. Sino ba sikat na Koreano? Na halos iniidolo nila at hindi pa doon. Nagkaroon pa ng K-pop. K-pop, yung mga Koreanong, tawag dito, yung mga Koreanong lalaki na manganganta, sumasayaw, no? Naging laman ng TV, laging laman ng social media, no? Yung K-pop na yon, no? Yung mga sumikat, no? Nauso yun. Doon sila pumupunta. Ayaw na lang magpunta sa church. Ayaw na lang pumunta ng prayer meeting. Wala nang laman yung mga prayer mountain nila. Halos lahat ng tao napunta doon. Why? Nadaya sila ni Satanas. Hello? Dito tayo hinuhubog ng mundo. Inaalis ng mundo yung isipan natin, yung pagmamahal natin sa Diyos. Nauuwi sa mga ganung bagay. Ewan ko ba, kahit mga Pilipino, mahal na mahal yung mga ganun. Gustong-gusto yung mga Koreano. No? Kahit ang mamahal ng ticket. Paano marirevive ang church kung lahat ng isipan ng mga tao ay nandoon sa ganung bagay? Diba? So, ang tanging pag-asa talaga natin ay ang Panginoon. Ang tanging pag-asa natin talaga ay church. Bakit? Ang gobyerno ba magpipreach ng ganito? Ang gobyerno ba magpipreach para ikaw ay akayin na lumapit sa Diyos? Nagtuturo ba sila ng pagkatakot sa Diyos? Hindi. Tama? Sino lang nagtuturo ng pagkatakot sa Diyos? Sino? Church lang. Tama? Tapos pagka patungkol pa dito, wala pang ganang iba. Kaya nga, nakakatakot eh. Ano na ang mangyayari sa susunod na henerasyon? Hindi nyo ba nakita yun? No? Kung lahat ng mga kabataan ngayon nawiwili sa labubu, sampa, nawiwili sa mga ganitong bagay, gawa yang kaaway. Gusto niya na mailayo tayo sa Diyos. Kaya nga tayo mga magulang, kung matalino tayo, hindi natin papayagan ng ating mga anak mailayo ng Satanas sa Diyos. Sa ganung mga bagay na akala nyo, wala lang, simple lang, laruan lang, ano pa, ganito lang, K-pop lang, no? Sabi ko sa Panginoon, Lord, dito ako inaakay ng Panginoon na magturo sa inyo ng mga bagay na ito. Hindi na yung paisi-isi mensahe na parang hiniheli-heli kayo. No? Sabi ko sa Lord, ituturo ko na sa kanila kung ano yung gusto mong dapat ituro ko. Yung mga bagay na dapat nilang matutunan, hindi na ako magpapapetik. Sorry. Hindi na ako magpapaisi-isi pa sa mga ituturo ko. Ibig sabihin, kung dapat ko ituro, kung sino man masagasaan, mas mahalaga maituro ko sa inyo, masabi ko sa inyo ang tama. Bakit? No? Sabi, maikli na lang oras eh. No? Anytime pwedeng dumating ang Diyos. Kaya dapat magsipag na tayo. No? Okay, so ang isip natin, saan nanggagaling yung mga isip na naiisip natin? Minsan, yung mga isip na nasa ating isipan, galing lang yan sa atin minsan. Sa atin, sa tao, ikaw, no? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na mag-isip. Yan ay bigay ng Panginoon sa atin, yung mag-isip tayo. Pangalawa, yung mga isip natin, galing sa Diyos. May galing sa Diyos, no? No? Ibig sabihin, nireveal ng Panginoon, Matthew 16:17, sabi niya,
nang tinanong niya ang mga alagad sa Matthew 16, sino ko? Ang sabi ni Pedro, tumayo si Pedro, ang sabi ni Pedro, Thou art Christ, the Son of the living God. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew, verse 17? Sabi, Pedro, ano ang sabi niya? Sabi ito, pinagpala ka. Ito yung sabi sa verse 17. Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi hinayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. So, may mga bagay na hindi kayang arukin ng ating mga isip. Pero pag naarok mo, pag may mga kaurunungan, kaalaman na binibigay sa iyo at hindi natin maarok minsan yon, galing sa Diyos yun. No? Walang sino man na nagsabi, ikaw ang Kristo, no? Na anak ng Diyos, the Son of the living God. Tanging si Pedro lang. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro, yan ay nireveal sa iyo ng aking Ama na nasa langit. No? So, ano nangyari? Hindi pa rin makapaniwala yung ibang mga alagad patungkol sa sinabi ni Pedro na siya nga ang Kristo. No? Yung iba doon na hindi pa rin makapaniwala. No? At ang sabi, ano ginawa? Kung hindi binuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan, saka lang pa sila maniniwala. Kaya alam nyo mga kapatid, ito pag-pray nyo. Lagi-lagi, tuwing Sunday, pag mayroon tayong pagtitipon dito, ipanalangin natin na buksan nawa ng Diyos ang kaisipan ng mga taong dumadalo dito. Kasi kung sa sarili nilang isip, hindi nila minsan matatarok yung mga aral, no? Na ganito, bakit hindi sila nagbabago, baka hindi pa nila natatanggap, baka hindi nila maintindihan kahit anong paliwanag. No? Kaya dapat, panalangin natin na buksan nawa ng Diyos ang kanilang mga isipan. No? Sa karunungan at kaalaman na binibigay ng Panginoon. Dahil pwede rin pala, no? Sa Luke 24, sulat nyo lang, Lucas 24, 43 to 44. No? Binuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan. Kaya pwede rin palang buksan ng Diyos ang ating mga kaisipan. No? Ngayon, sa Lucas 8:12, ano ang dahilan bakit binubulag ni Satanas ang ating mga isipan? Makinig kayo. Kasi minsan kaya hindi tayo makaintindi, hindi tayo nakikinig. Marami siyang ginagawang abala sa atin para hindi tayo makinig. At minsan talagang binubulag ang ating makaisipan. Kaya pagpe-pray natin, tuwing dadalo kayo, Lord, tulungan mo maintindihan ko ang mensahe. No? Bukod sa pinagpe-pray ko, lagi pag ako tatayo na, Lord, tulungan mo maintindihan nila yung salita. Kayo din, mag-pray din po kayo na maintindihan nyo mabuti ang salita ng Diyos. Sa Luke 8:12, anong dahilan? Sabi dito, the devil comes and steal the word of God. Si Satanas daw ay pumaparito upang nakawin yung salita ng Diyos na inihahasik. Yun yung parable of the sower, di ba? Sa Matthew 13, ganun din. Anong dahilan niya? Bakit niya ninanakaw yung mga salita ng Diyos? Sabi diyan sa verse 12, upang hindi sila manalig at maligtas. Ito yung objective niya. Para hindi tayo manampalataya at hindi maligtas. So, ano kaya ang ginagawa niya para hindi tayo makarinig? Tulog ka. Tingnan niyo muna, katabi niyo kung natutulog. Matulog ka. O, minsan inaabala tayo, no? Dahil ang gusto niya, huwag tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Para hindi daw tayo maligtas. No? Lalo na yung mga makasalanan, ganun, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yun ang ginagawa niya. Para hindi sila maligtas. Hindi sila interesado. No? Huwag na dumating na tayo din, mga Kristiyano, ay hindi pa rin tayo interesado na makinig ng salita ng Diyos. Sa pasyalan, game tayo. Madaling araw pa lang, gising na gising ka. Pero pagka gawain ng Panginoon, natatamad kang dumalo. No? Ayaw ni Satanas. Tandaan nyo, bakit ayaw niya na
kung dumalo tuwing araw ng linggo o sa mga may magawain tayo na pag-aaral ng salita ng Diyos, ayaw niya na mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Dahil ayaw niyang sumampalataya ka. No? At ayaw kanyang maligtas. At ilang sermon na ang na-miss niyo. No? Ba't matalino tayo kung hindi ka nakapakinig mabuti, kung hindi mo ganong naintindihan ang salita ng Diyos, aralin mo uli. Kaya nga tayo may video, no? Aralin mo uli. So, yun po. At saka, ito po ay nagiging paraan para hindi mo ma-accept yung katotohanan. No? Dapat sana, ini-enjoy natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat naiinip kung merong salita ng Diyos na binabahagi. No? Pero sa ibang bagay, hindi tayo naiinip. Pag nanonood ka ng Showtime, pag nanonood ka ng Netflix, bakit hindi ka naiinip? Bakit sa church, tingin ka ng tingin sa relo? No? Baka merong stronghold na nasa isipan natin. Kaya dapat makalaya tayo. No? Gusto mo sumampalataya, pero nahirapan ka. No? So, kinakailangan ma-pull down yung mga stronghold na niligay ng kaaway. No? So, tama po ba yung relo? 8? Okay, so, tapos na po tayo. Okay. Panghuli, dito na lang po ako hihinto. Alam ni Satanas kung gaano kahalaga ang ating mga isipan. Yung kapangyarihan ng ating mga isipan. Kaya dito niya tayo na-atake kasi alam niya kung gaano kahalaga ang ating mga isip. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may masasamang kaisipan na dumarating dito sa isip natin, nabanggit ko sa inyo yon, hindi ka pa nagkakasala kapag ikaw ay hindi mo ginagawa yung kasalanan, yung masamang kaisipan na yon. Pero, kung yung masamang kaisipan na yon ay pinagbubulay-bulay mo, no? Parang pinagmumuni-muni mo at parang, teka muna, at kung ano yun, tama ba to? Kung alam mo hindi galing sa Diyos, kung alam mo masama, kung alam mo hindi makakatulong sa'yo, hindi mo dapat tanggapin. No? Sa pangalan ni Jesus, umalis ka, masamang kaisipan. No? Alam niya ang kapangyarihan ng isip eh. No? Naalala ko, may nabasa ako noong matagal ng panahon, na isang lalaki na nakapatay ng maraming tao sa Amerika. No? Nakapatay siya ng ilang tao, napakadami. Ewan ko, nabalitaan niyo yun? No? Kung anong year yun? Nakapatay siya ng maraming mga tao. Yung interview siya doon ng isang newscaster na tinanong siya, bakit mo nagawa yun? Sabi niya, marahil, yun ay ang dahilan kaya ako nagawa yun ay dahil sa mga napapanood ko. Mahilig pala siyang manood ng mga pelikula patungkol sa patayan, patungkol sa mahilig siya magbasa ng mga aklat, patungkol sa mga crime, patungkol sa mga patayan. So sabi, yun yung nag-trigger sa akin para pumatay. No? Siguro, hindi lang yun, kundi baka drug addict din o ano yun. No? So, pero nang tinanong siya, alam mo kung masama yun? Hindi niya tinanggap na masama yun. Ang sabi niya, wala akong nakikitang masama sa ginawa ko. Why? Kasi yun ang nababasa niya. Hindi niyo po ba alam? Naunawan nyo? Ewan ko kung meron sa inyong kakilala, no? Pero nabanggit niya yung sa akin, hindi sa amin masama. Naunawaan nyo? Kung yun ang nilagay sa isipan nila, kaya hindi sila takot pumatay ng tao. Naunawaan po ba natin? No? So, that's the problem. Mali ang kaisipan na tinanggap nila at yung bagay na tinanggap nila,
Yun ang kanilang pinaniwalaan at yun ang kanilang ginagawa. Kaya napakahalaga na tama ang kondisyon ng ating mga isipan. Dahil ang mga isipan natin, anong laman ng ating mga isipan ay nakakaapekto kung sino tayo ngayon. So, ang sabi sa Philippians 4 verse 8, yung mga bagay na kaibig-ibig, bagay na katotohanan, bagay mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, yun ang ating isipin. Isipin nyo ang mga bagay na ito. Sabi ni Pablo, meditate on it. Ito ang ating i-meditate dahil ito ay makakaepekto sa ating mga buhay. No? Tandaan po natin, no? Hindi porket lumagay sa isipan mo ay tama na. Yung kwento kanina at yung isang grupo ng tao na yon, akala nila tama yon, yun ang kanilang tinanggap, yun ang nagkaroon ng kuta doon si Satanas sa isipan nila at yun ang kanilang ginagawa. Pero tandaan po natin, kahit 10,000 pa, kahit ilang milyon pa ang gumagawa nun, kung mali, mali. No? Kung yun ay mali, hindi yun magiging tama. No? Kahit ang gumawa pa nun ay mga matataas na tao, kahit ang gumawa pa nun ay mga leader ng kanilang reliyon, kahit na gumawa pa nun ay pastor o leader ng church, presidente, pari, no? At mali yun, hindi yun magiging tama. Ang standard natin lagi ay ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ito ang dapat nating i-practice, ito ang dapat nating sundin at gawin. No? So, ingatan natin kung ano ang pinapapasok natin sa ating mga kaisipan.